Mga Karaos, good morning po. Good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, bali, May 10 po ngayon. May 10, araw po ng Biyernes. Okay, nandito tayo sa phase 4. So, magbibigay tayo ng update and assignment dito. Bali, may absent nga po pala tayo si Ricky. Yan, kahapon na sumakit yung ulo niya. Baka hindi pa kaya ngayon. Yan, baka kailangan pa ng konting pahinga. Tapos si Kuya Richard din wala rin po dun sa phase 3. Okay, ang assignment natin ngayon, ipinagpapatuloy po yung installation ng ating insulation dito gamit yung Hardeflex. Tapos plastering. So, 3 tao po yung gumagawa rito. Ayan, bati muna tayo. Ayan, sino nandito? Si Adonis. Good morning, Adonis. Good morning. Tsaka si Chichi. Morning, Chi. Good morning. Good morning. Tsaka si Bilog. Good morning, Bilog. Good morning. Good morning. Bali dito, magpe-framing na sila gamit po yung metal paring para sa kisame. Ang finish ng kisame natin dito is cement board din, Pisen board din or yung Hardeflex brand. Tapos sila Adonis mamaya mag-wall plastering po sila sa likod. Papalitan na sila. Dito may mga abang po tayo ng linya para sa copper tube line. Bali may makikita tayong mahabang tubo rito. Yan papunta rito para sa aircon nitong ating master's bedroom. Yung pinaka master's bedroom natin yung sa dulo. Kaya may kwarto tayo dyan. Tapos mag-aabang din po tayo ng linya po doon sa dulo para sa aircon, yung pinaka drain or yung overflow ng tubig. Mag-aabang din po tayo ng 3/4. Then bibili tayo ngayon ng hamba ng pintuan para naman po sa pinaka magiging kwarto. Ayan dito. Bali, adjust na lang po namin to. So dito pinagkasya po lang yung setup. Alam naman natin dito sa living space at 22 square meter lang po to. Tapos in-adjust pa natin yung toilet and bath. Request ni client. Dito mapupunta yung location ng refrigerator. Dito naman po yung kitchen sink. Then lutuan at may bar counter pa. Yan, lahat po yan pagkakasayin po natin. Tayin yung usapan namin ni client owner dito sa pintuan. Bali palabas po yung bukas. Yan, palabas na. Kasi tatama na po dun sa kama. So ito muna yung assignment natin ngayon. Bali wala po tayong kwarto dito sa... Ayan, magpuputol siya Adonis. Okay, done. Ito na. Yeah, after natin dito, so ikutin natin yung ibang mga project po natin. Kaya ito mga Karaos, samahan niyo po muli ako at kami ngayong araw po ng Biyernes. And enjoy watching po. Let's go. Tara, dumaan muna tayo rito sa phase 3. Kahapon sa last video natin, may mga kinumpleto kong materyales para maumpisa na yung mga electrical dito. Pero sa ngayon, hindi makaka-duty si Kuya Boy dahil wala si Kuya Richard. Eh si Tamtam, good morning Tam. Good morning, sir. Morning. Yan na yung mga nababaklas po rito. Tapos ito na yung mga pinagtibagan. Yan, ilan sako na din. Yan, wala na rin po yung sa kisame. Tsaka wala na rin yung metal paring. Yung sa metal paring, hindi na po natin hindi na rin po natin na-remain kasi medyo umuuga po. Sa paggawa po ng mga metal framing mga Karohas, wala rin po pinagkaiba po sa mga parilya tsaka sa mga poste. Kailangan walang uga, kailangan matibay para matibay yung kisame. Yung binaklas kasi yung mga Hardeflex dito, umuuga po siya kaya pinabaklas ko na po lahat. Hindi kagaya po dun sa taas, matibay pa po yun dun sa taas eh. Yan, maayos yung pagkakagawa. Yan. Okay na si Tamtam dito, pati yung dito sa toilet and bath. Yan, tibag na po lahat. Yan, wala na yung existing tiles na inabutan natin sa lumina, pati yung lavatory and water closet. Tapos ito, iba na lang po yung magtatanggal nito. Delikado po kasi putulin to ng walang masyadong experience sa paghawak ng barena. Ay, ng grinder pala. Ng grinder. Kaya yan po ay papaputol na lang po natin sa pwesto po dun. Ito na po muna yung update. Yan, si Tamtam po ay babalik na po dun sa ginagawa nila Kuya Boy kahapon. Yan, doon na po sila. Tapos padidiligan na rin natin sa kanya yung slab natin. And always yun, araw-araw dinidiligan, umaga hanggang hapon. Yan. Okay, dito naman tayo. Isang project natin sa phase 3. Diyan si Kuya Boy. Good morning po, Kuya Boy. Good morning, boss. Good morning.
Ito bahagyang mataas yung ating asintada dito sa pinaka-cladding. Taas po kasi yung natural ground level nito at saka yung sa yung sa doorstep niya. Yan yung sinusunod natin. Pero kapag nilevel po yan, at least 3 hollow blocks. Ang bali si Kuya Richard po, hindi po nakapasok ngayon dito. Ayan, tapos sa slab po, ayan, didiligan po yan araw-araw. Yung asintada, meron pa rin pa tayong asintada doon sa dulo. Yan, kasing pantay po na ginawa nung sa kapitbahay. Yan, Marvin, good morning. Good morning. Yan, good morning. Tapos ito, babawasan na po nila yung lupa rito mamaya para makapag-set tayo para sa flooring. Tapos mamaya si Tamtam. Yan, dito po siya duty. Yan po, may mga hollow blocks pa po tayo. May extension yung CR dyan. Tapos meron pa tayong kitchen. Then yung sukalaw po niyan sa taas. Dito naman tayo sa ginagawa ni Jamil. Ano yung mga ginawa ni Jamil? Mga pintuan. Bali all white lang po lahat ng ating cabinet dito. Maliban lang po rito sa pintuan. Tapos sa baba, mga all white din po. Tsaka itong sa bed box. Si Jamil, good morning. Good morning. Yan. Thank you ka naman kay ma'am. Nagbigay nung birthday mo. Ano ba? Ayaw ipabanggit eh. Basta ma'am lang. Shoutout nga po pala kay ma'am. Ma'am lang. Maraming salamat po sa blessing. Thank you po. Yeah. Tingin po palagi. So hindi na masyado mabigat yung pagpapagawa ng relo mo, ano? Alfonso. So eto, wala naman masyadong kailangan ng mill, no? Yung foam lang na roller. Yung foam na roller. Yan, bali makinis na to pero itatop coat pa po to ng ng roller, pero yung foam na yung gagamitin. Ayan. Yan, may varnish tayo rito yung pintuan. Pero kahit last priority na lang yan kasi yung compressor natin nandun kay Master Jojo. Ito, Sanha Mayor Hardware dito sa may Biga. Sa mga malalapit dito. Mare-recommend ako rin to kasi mura rito. Tsaka ganun din naman yung quality ng okay na po. Ganun din yung quality ng kanilang materials. So itong hamba 5, dadali ko sa Phase 4. Yung iba sa Metroville. Ayan, pasama tayo kay Mrs. Susubukan namin makadaan kasi ng opisina mamaya para magpa-gate pass. Biyernes ngayon, sarado ang opisina ng Sabado Linggo. Tara. Metroville na tayo. Ayan o, may merienda yung tropa. Almusal tayo. Okay. Almusal, merienda. Yan, bali ibang gamit para sa ano naman to sa Phase 4. Ito lang ibababa natin dito. Yung mga pang pintura lang. Ayan natin. Up, yeah. Yun. So ilang araw naman puro ganito lang yung makikita natin hanggang sa unti-unti na siyang mapupulido. Gaya niyan, itim. Itim yung pinakabiga, tapos itim din po yan. So yan yung pinaka magiging highlights niya. Ito unti-unti na nililinis ni Louie. Start na po siya rito para sa flooring. Yan na rin yung niche. Ayos na rin. Kornisa na lang to. Okay na rin po yun nandito sa may biga. May naka-tiles na rin dito. Yung kornisa na lang. So sa tansya ko rito matatapos kami ng June. Yan, June, first week ng June. Or kung hahabol pa, linis-linis na lang. Kasi may mga ikakabit pa kami dito. Kasama po yun sa mga gagawin namin. Curtain rod. Yan. Tapos baka may mga wall frame, kakabit din natin. Siyempre ito turn over natin ng malinis to. Yan yung update, inuumpisahan na masilya sa mga kahoy. So yung paggamit po ng wall fluted panel, nakakatulong yan para mabawasan po yung mga preparasyon dun sa cabinet. So hindi na siya ganun katrabaho. Pagpapatuloy lang po nila yung mga gawain dito. Tapos nabilang ko na rin pala ng aluminum glass clip to. Bali silicone na lang, bibili tayo. Yan, bali yung bili natin doon sa aluminum glass clip 130 plus silicone pangkakabit nasa 150 or 180 yun. Yan, nasa 300 din.
So hindi na masama para maganda po yung itsura nitong harapan. Bumalik uli kami ni Mrs. dito sa hardware. Yan, may additional na pinabibili sila Kuya Dindo ron. Yan, para pag umalis tayo, kahit na wala tayong matagal, may gagamitin sila. Yan, ubusan na tayo ng skim coat. Ilang bag ba ng skim coat yung mga nabili natin doon? Naka-4 na kami ron eh. Tapos pahabol na lang tong 6 na kilo. Ayan. Kuya, yung basahan mamaya na lang. Okay lang. Oo, wala available din eh. Yan, at saka ito, lacquer flow at saka muriatic acid. Sige kuya. Thank you. Sige. Para dito yung mga binili natin na gamit. Ayan sa hamba. Tapos yun sa PVC pipe. Ayan, nasa na ba yung mga PVC pipe plug sa mo nilagay? Ay, ito pala. Ayan. Ayan, para dito. So, babaguhin po namin yung hamba nito. Bali, yung door jamb nito gawa po sa bakal. Kasi i-adjust namin. Ayan si Bilog, nag-framing dito. Yan, naka hardiplex insulation tayo plus another na hardiplex ulit para sa final ng kisame natin. So sa kisame nito, nakaslant. Ayun, nakaslant sa unang inabot natin. Pero pagdating sa final, ito, naka-flat na po siya, levelado na. Yan sila Chichi at Adonis po doon, nagpa-plastering sa likod. Dating gawi sa opisina. Ayun si Mrs. naglalakad na. Kukuha lang tayo ng gate pass form. Fill up tayo rito sa owner. Then papasok si Mrs. sa loob para magpa-approve. Araw po ng Biyernes ngayon kaya meron. Bali ano na lang po sila rito, Monday, Wednesday and Friday. Sabado linggo sarado sila. Mukhang okay na. Okay na? Ang bilis Sobrang bilis. Sa akin, hindi mo nakita. Hindi ko nakita eh. Anong oras pa lang naman eh? Anong oras ba alis yan? 10:45. Hintayin na natin. Sige. Iting panalo ka. Sakto lang eh. Kumuha kaming gate pass. Hindi hinintay ka na namin dito. Yan, shoutout muna kay Monique, Ruel, Tere, Jazz and Ray. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, shoutout din kay Sir Christopher De La Gosa. And shoutout na rin kay Sir William Andres. Also shoutout din kay Hannah Ramirez. Yan, God bless po. And also shoutout na rin always kay Sir Pip and Ma'am Hazel from Abu Dhabi. Yan. Tara, palanghalian muna na. Break time na. Kaya uwian na ng mga estudyante. Let's go. Tara. Balik trabaho tayo mga karokas. Kakagaling lang po natin sa break time. Babalik po ako ng phase 4. Yan, para double check po yung mga ginagawa po doon. Tapos babalik din po tayo ng Metroville. After po natin sa Metroville, yan, magpa-final update na po tayo. I-share ko po sa inyo yung bago nire-renovate po namin dito sa phase 3. I-share ko po sa inyo kung ano-ano yung mga materyales at kung ilan. Meron mga private na nag-message po sa akin. Ganun na ganun din daw po yung mga bahay na nakuha nila sa ibang mga subdivision. So hindi ko naman po sila masasagot isa-isa dahil medyo madami. Ayan, gumawa po tayo ng exact na bilang para po sa toilet and bathroom, second floor ceiling, partition, ayan, tiles. Kaya abangan po natin hanggang mamaya. Ibibigay ko po lahat ng mga eksaktong bilang. Eksaktong bilang. Actually, nag-base na lang po ako doon sa bagong project po natin dito sa phase 3. So, i-share ko po sa inyo kung ilan po yung mga magagamit. So, PVC panel, hardiplex, metal studs, tsaka tiles. Ayan, tiles sa kitchen, tiles sa floor area. Yan, lahat po i-share ko po sa inyo. Okay. Mainit pero hindi masyadong maaraw kasi natatabunan po ng makapal na ulap. Dito muna tayo sa phase 4. Puntahan muna natin yung gumagawa sa likod. Ayan sila Adonis tsaka si Chichi. Ayan, plastering.
So ito isa mabilisang plastering na lang to kasi wala naman pong ano rito. Walang layout. Pero sabay lang po tayo dun po sa CHB natin. So hindi rin po pwede kasing basta-basta plastering lang. Kaya may sinusunod tayong sukat po dyan. May Sahara na. Ayan, may Sahara. Meron pang hindi napalitadahan dun sa dulo. Nadali niya na yan. Oo. Ang dami kasi ng plastic yun eh. Oo. So hindi kasi matapos tong bubong natin dito hanggat wala pang palitada. Bali may ano po ito. May waterproofing. Ayan, ito. Sasabay na daw nila. Yan, wala pang palitada yan. Bali may waterproofing naman po tayo rito. Doon, pakiayos na lang yung ano, yung kanto. Oo, kakanta mo. Titingan ng ano yan eh, pang engineer. Ayan, bali lahat naman po ng sukat natin, ayos naman. O makikita naman sa firewall. Ayan lang kasi sila naka-base eh. Pero pag sinukat naman natin to, kuha pa rin ito yung 4 meters. Sa kabilang bahay. Ayan. Dito naman yung metal framing natin. Yan, metal framing. Tapos marami pa tayong gagawin dito, electrical at saka yung sa linya po ng ating aircon. So magbubutas pa kasi kami doon or magpapatagos na lang po kami ng PVC pipe doon. Papunta po rito para sa copper tube line. Medyo mahaba. Yan, mahaba yung copper tube. Yan, ganun din dito. Si Bilog nagpe-framing na rin, medyo madilim pa. Sa mga susunod na araw, hihingi na po sila ng narito, ng ilaw. Yan na yung plano natin para sa water line, and ito na yung plano natin para sa mga electrical outlet at saka switches and ilaw. Yung toilet and bathroom, wala po ano to. Wala po siyang heater. Wala siyang water heater. Framing. Yan, may insulation na. Kaya bahagyang hindi na tumatagos dito yung init. Yan, habang break time, may konting i-elaborate tayo rito bago tayo umalis. Ito yung sa toilet and bathroom. Bali yung normal na sukat nito is 120 by 120. Yan, 120 by 120. Yan ang pinakasukat niyan sa loob. So nag-extend pa kami dito. Bali pinaabot namin ng 230 cm po yan. Yan loob yung haba. Yan 230 na yan. Ito po kasi para maging maluwag yung shower area, magkaroon po siya ng shower enclosure. Bali sa shower area may wall accent tayo 90 cm. Tapos dito bali may zero na lang tayo 140 cm naman po to. Yan naka-tiles. Magkaiba po yung tiles na gagamitin dito. Meron lang siyang wall accent dito sa bandang dulo sa shower area. Tapos the rest, isang kulay na lang po ng tiles. Ito nga po pala yung gagayahin namin design dyan. Ayan. Yan, para dito sa toilet and bathroom. Meron talaga mga client na hindi sanay sa maliit na portion lang ng toilet and bathroom ganito na magkasama na yung water closet pati yung shower. So ito, medyo mahaba-haba po ito. Ang sukat nito 230 by 120 cm. Okay na tayo rito. Yan, bibisita po uli ako sa Metroville. Yan, dadaanan ko ulit sila rin. Mga karaos, pansinin niyo yung kalangitan ha. Sobrang ulap nga. Alam niyo, para sa akin ang tawag dyan ano eh, para nag-iipon na ng puwersa yan. Dahil ang kasabay niyan, baka tag-ulan na. Ah, grabe oh. Diba? Mga nakaraang araw kasi, tsaka kahapon, wala ka nang makitang halos ulap. Kaya sobrang init. Yan, natatabunan niya na yung araw. Diba
bali, basta wag lang araw-araw umulan para kahit papano may trabaho pa rin. Pero gaganda naman po ang pakiramdam ng mga tao. Siyempre, yun pa rin ang importante. Pag umulan, mababawasan yung init, di ba? Yan, nahanap muna ako ng basahan bago tayo dumiretso ng Metroville. Kailangan natin ng basahan ulit. Thank you po. Basahan. Flooring na. Naiba nga lang po yung pinaka-tiles ng flooring dito. Pagdating dito sa mga walls. Doon sa wall accent, yun na rin yung ginamit pagdating sa flooring. Yan, pinasadahanan ni Kuya Dindo yung mga edging natin sa corner. Tapos dito lumilitaw na yung design ng interior. Yan, black. Bali super matte nga po pala yung ginamit yan. Super matte black. Ito na yung tinatrabaho ni Master Jojo. Mga pintuan. Kaya okay na rin to. Full white na kuya na. Full white. Polita. Ayan, kinanaw na simento para maiwasan natin yung pagkapak ng tiles sa flooring. Bali kuya, hinihintay na lang to nila Master Batang. Ito kasi pagka natapos namin yan, ikakabit na daw kagad nila. Kaso nga lang, isang puntahan na lang yata nila, no kuya? Para masukatan na rin yung sliding. Meron pa mga ginagawa kasi si Louie rito. Kaya meron pa rito sa gilid. Merienda na kayo? Tapos na? Okay. Nagmerienda na daw, te. Okay. Yeah. Sabay hindi ka. Halika, dali. Eto. Hindi, meron pa. Togi. Ayun o, kuha kayo na kay ate. Tara na, Vi. Jo. Togi. Kuha kayo rin. May lumpia siya, may toron, may togi. Ayan, tara. Ito tayo rin. Yes, sir. Bago tayo umalis, shoutout kay Sir Marvin Santiago. Yan, meron po silang unit dito. Tapos yung kapatid niya rin meron dito. Yan, bumisita po rito kanina. Yan, bali huling update, no? Ito po yung mga nagawa. Ayan. So, unti-unti na nakikita yung forma. Tapos yung part ng edge na nakaraan, medyo kalat yan tingnan. Ito, unti-unti na lumilinis. Tapos yung mga walls, unti-unti na po napipinturahan ng full white. Sa walls nga po pala, sa nagtatanong, full white po, no? By Davies. Yan po yung ginagamit nating pintura rito. Bali, naka-primer flat latex muna siya. Yan na semi-gloss. Full white ng Davies. Yan, ready mix na po yan. So, kung gusto nyo po yung ganito, yan, hanapin nyo lang po yung full white Davies. Davies po yung brand. Tapos sa toilet and bath, sa flooring na lang po yung kinakabitan ng tiles ni Louie. Tapos isusunod niya na po ito.
Susunod yun na po. Ganda na, no? CR pa lang, no? Ganda ng combination ng tiles. Tapos yung tiles na ginamit po dyan, yan din yung gagamitin dito. Bali, ito nga po pala, kapag makikita nyo sa finish nito, wala na po siyang floor stopper. So wala na. Wala na yung stopper dito. Kaya pagka kinabit po natin to, nakaano po siya. Nakapatong na lang po yung tiles, hindi na 45 degree cut angle. Mas patibay po kasi yun sa ganito. Kung ano yung sa riser, yun na rin po yung sa footstep. Okay, bumalik po tayo rito. Okay, para doon sa mga nag-message po sa akin sa Facebook. So, umpisahan po natin sa tiles. So, yung tiles po na gagamitin dito hanggang dito. Yan. Bali 80 pieces po lahat yan na 60 by 60. Yan, 80 pieces sa floor area. Yung renovation na ginawa po kasi nung unang gumawa dito, dapat pwede pong paabutin pa dito yan. Yan, pwedeng papaabutin dito eh. Kaso nga lang, hanggang doon sa extension lang po yung ginawa. Siguro may purpose din si client kung bakit ganun lang. Ayan, bali 80 pieces po ang magamit dito. Yan, bali ito isa 21 square meter. Tapos dito naman, add na lang tayo ng mga 10 square meter. Yan, bali 80 pieces. Tapos yung gagawin po namin ano rito, kitchen counter, kasama na po yun sa kitchen counter tsaka sa backsplash niya. Abutin po ng ano po ito, 18 pieces naman. Kasama na yung sidings kapag gumamit po ng 60 by 60 na tiles. Dito naman sa toilet and bathroom, ang total na magagamit po rito is 43 pieces. Nakasama na po dyan. Dito, ito at saka ito. Ang height niya is 240 cm lang. Tapos dito naman, kapag 60 by 60 ginamit, 6. Yung 43 pieces naman po, isa 60 by 60 rin po yun. Pagdating po dito, 15 peraso na tiles ang nagagamit namin dito. Yan sa hagdanan. Kasama na yung sa footstep at saka sa riser. Kapag 60 by 60 naman po yung ginamit. Dito sa taas, ang nagagamit naman pong tiles dito, isa 48 pieces naman po ito. Yan, 48 kasama na yung mga zero. Since nandito na tayo, 2 kwarto, so 2 hamba at saka 2 solid door ang magagamit dito. 70 by 210 po yung ginagamit namin. Yan, 70 by 210. Yan. Tapos yung sa kwarto naman, pagdating sa kwarto, sa mga studs, ang nagagamit po namin sa partition wall is back to back, 12 pieces. Tapos sa metal studs nito, 36. Conforme pa po kung gaano kadami yung bracing. Yan, single bracing lang po kami dahil makapal na po yung ginagamit namin na pang partition. So 36 peraso. Yan. Yan, may existing na po siya na hardiplex. Kung matatanong nyo kung ilang hardiplex ang nagamit sa ceiling, 6 po yan. 6 na peraso. Tapos sa metal paring naman po, ang nagamit po dyan, nasa 18 peraso naman sa metal paring. Tapos sa 5 sa carrying channel. Yan, may gagawin pa kaming ceiling dito. Yung ceiling na to, ang magagamit po na metal paring pagdating naman po dito, 14. Yan, tapos meron po yung carrying channel, 2. Tapos dito naman po, gagamit din po kami ng ano rito, ng metal paring pa rin. So sa metal paring niya, 16 piraso. Para sa flat ceiling, tapos yung drop ceiling natin, 13 piraso naman. Yan, gagamit din po kami ng hardiplex dito na nasa 12 piraso. So ayan po, sa mga nag-message po sa akin, malay nyo, ganito rin po yung unit nyo, 54 square meter na RGB. Ayan po yung mga gamit sa mga finishing installation. So maraming salamat po muli sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Biyernes. Ang init ng weather. Ito nga po pala, naka-schedule na, ipapahakot na po natin ngayong araw para makapagpondo tayo ng materialis dito, hindi masikip. Bale, ito, nakapagpahakot na rin tayo. Sinama na natin yung mga nabubulok na pamorma rito. Yan o, pati yung mga coconut lumber na abutan natin dito. Yan, pabulok na rin, pwede na nga panggatong yan.
Ayan, kahit pa paano maluwag na. Natanggal na rin yung mga panambak dito. Yung ibang mga natira na nga lang dito, baka pwede natin gawing pamorma po dyan sa loob kapag nag-boost tayo ng kitchen slab. Bali may schedule tayo ng delivery bukas. Siguro umaga o kaya tanghali, hapon. Sadyang pinapaluwag ko to kasi bala ko dito yung buhangin. Yan, sa loob na lang yung buhangin. Tapos yung iba kasi hindi naman po kinukuha ng hakot panambak yung mga kalat. So ipapalinis na lang po natin to ng maayos para kapag nagpa-deliver tayo, yan, naka-segregate na. Bali ito lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Yan, kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Ito, paalam po muna.